So, isa na naman pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ating babasahin ngayon ay nasa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 1 hanggang 10. Ang mga kawikaan ni Agur. Mga kawikaan ni Agur na anak ni Jackie ng Massa. Ito ang sinabi niya kina Itil at Ukal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, kaya ako ay mangmang. Walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang lagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga mananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pinagsabihan kanya bilang isang sinungaling. Diyos ko, may hilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin sapagkat na pagkain lamang ang inbigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isumpa kanya pagbabayarin sa ginawa mo. Yan lang po, manang salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, isang mapayapang gabi sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 30 sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. May mga taong naninira sa kanilang ama, masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo ay walang kasindumi. May mga taong masyadong palalo, ang akala nila ay kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati mahihirap, kanilang sinisiil. Ang linta ay may 2 anak, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Ang lagi nilang hiling, may 4 na bagay na kailanman ay di masiyahan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa ating Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin nyo mula sa Kawikaan chapter 30 verses 16 to 23. Ang libingan, ang baog na sinapupunan. Ang lupang palaging tigang na sa tubig at ang apoy na hindi kailanman magsasabi ng tama na. Ang anak na kumukutya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukhain ng uwak sa mga mata at ang kakainin ng mga agila ang bangkay nila. May 3 bagay na para sa akin ay kamangha-mangha. 4 na hindi ko maunawaan. Kung paano makakalipad ang agila sa kalangitan, kung paano makakagapang ang ahas sa batuhan, kung paano makapaglalayag ang barko sa karagatan, at ang pamamaraan ng lalaki sa isang dalaga. Ganito ang ginagawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa. Sumisiping siya sa ibang lalaki pagkatapos sasabihin niya, wala akong ginagawang masama. May 3 bagay na sa daigdig ay yumayanig. 4 na bagay na hindi nito matitiis. Ang aliping naging hari, ang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nakapag-asawa, at ang babaeng alipin na pumalit sa kanyang amo. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 30, verses 24 to 28. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila, subalit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaaring hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan,
subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po yung sa Proverbs chapter 30, verse 29 to 33. Sabi po dito, may 3 bagay na kahanga-hanga ang kilos at 4 na kahanga-hangang lumalakad. Ang leon na pinakamalakas sa mga hayop at hindi umaatras kanino man. Ang tandang na mayabang at tindig, ang kambing at isang hari na hindi maaring salungatin ang kanyang mga nasakupan. Kung naging mangmangkas sa pagmamataas o nagbalak ka ng masama, magtakip ka ng bibig. Kung paano ang pagampas sa gatas ay nagbubunga ng mantikilya at ang pagpiga sa ilong ay nagbubunga ng dugo, gayon din ang pagpukaw ng galit ay nagbubunga ng alitan. So dito makikita po natin talagang dapat po tayong mamuhay ng may tapang dignidad. So dito makikita po natin na sabi po dyan, ang leon ay hindi po siya madaling umatras. Kaya bilang anak po ng Diyos, kailangan po natin na magkaroon ng tapang at manindigan sa katotohanan. Hindi po tayo dapat maging mayabang, kundi kakitaan po tayo ng pananampalataya. So dito makikita din po natin sa ating binasa na kapag ang tao ay nagiging mapagmataas, nag-iisip ng masama, ay dapat pong tumigil at manahimik. At hindi dapat magpatuloy doon sa kamalian. At dito makikita din po natin na yung galit ay nagbubunga ng alitan. So kung patuloy po natin pinupukaw ang galit ng iba, ang resulta po ay kaguluhan at away. Kaya kailangan po natin magpigil sa sarili, karunungan at mahinahon pong pagsasalita. Lagi po nating tatandahan, yung tunay na lakas ay hindi lang po yung kakayahang lumaban, kundi ito rin ay yung kakayahang magpigil sa sarili. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.